Sumagot ang pulang buhok na lalaki sa kalbo, nakakaluwag naman kahit papaano, kung manalo tayo, mabubuhay tayo. Kung makakaligtas tayo ng ilang araw, baka hamupa ang galit ng emperador at mapatawad tayo. Nagpatuloy siya, pero wala naman tayong ginawang masama sa simula pa lang. Sang-ayon ng lalaking may crew cut, tama ka, pero wala na tayong magagawa ngayon. Biglang nagkaroon ng anunsyo, tahimik, lahat ay tumahimik, malakas na tinig ni Reyes sa lahat, iaanunsyo ko ang mga tuntunin ng laban na ito. Mga kriminal, kunin ang mga armas sa harapan ninyo. Sa narinig, dinampot nila ang mga kutsilyo. Nagtataka ang lalaking may crew cut at kumunat ang noo, mukhang may lalabas na kung ano. Ang lalaki namang kalbo ay nag-isip, siguro pakakawalan nila ang ilang aso o pusa para gawing biro tayo. Ang lalaking kulot ay napangiti din, masaya tayo kung yun nga ang mangyari. Hindi kami magagalit, dahil dito, naging mas determinado ang lalaking may buzz cut at sumigaw, ipakita natin ang pagkakaisa ng pamilya natin. Lumalim ang tingin ni Reyes, kung ganoon, simula na ang laban, magpatayan kayo. Nanginginig at pawisan sila nang marinig ito, ano? Nakakatakot ang mga sinabi niya. Huwag niyo nang alalahanin ng mga manunood, magpatayan kayo. Ang huling mananatili ay kakalingain ng mga Diyos, at ang taong yon ay mapapatawad agad. Dagdag pa niya nang may kasabikan. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may buzz cut sa takot, pero pamilya kami. Nang marinig ito, hinamon pa sila ni Reyes, kung ayaw niyong mamatay, patayin ang iba. Ano pang hinihintay niyo? Tiningnan niya sila mula sa itaas, na para bang mga langgam lang sila sa kanyang paningin. Nagsimula na ang laban, tumutol ang lalaking kalbo, paano natin magagawa yun sa sariling pamilya? Ngunit, bago pa siya makapagsalita ng lubusan, namutla ang mga mata niya, Lumabas ang dugo matapos siyang brutal na saksakin sa puso ng lalaking may crew cut. Bumagsak siya ng walang buhay sa lupa, habang tahimik na nakamasid ang babae, gulat na gulat at nanlaki ang mga mata. Patawad, pero ako ang kailangang mabuhay, sabi ng lalaki habang sinasaksak ang kaawa-awang biktima, na namatay agad. Tumaas ang kilay ni Reyes sa tuwa sa nakitang tanawin, habang ang mga tao sa mga upuan ay hindi takot, kundi mas lalo pang nasisiyahan na parang nanunood ng komedya. Sa ilalim, tuluyan nang nawala ang kanilang pagkatao, pinatay ang isa't isa para lang sa pagkakataong mabuhay. Patuloy na tumilamsik ang dugo sa bawat sulok, ngunit tila mga demonyo silang walang habas sa pagkitil ng buhay. Ang mga dating nag-aangking magkakapamilya ay ngayon walang awang pinapatay ang isa't isa, ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Si Abby Dos, na nakatayo sa loob ng silid at pinagmamasdan ang eksena sa labas ng pinto, sa wakas ay nagsalita, mga baliw na yon, wala silang pinipili. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga kasama niya sa silid, lahat ng lugar na puno na nila. Pinanood niyang mabuti ang nangyayari at inisip, 3 araw na ito, at lahat ay pagod na. Kahit na sumali ang mga puwersa ng Odo, mahihirapan pa rin sila. Pagtingin niya sa mga mandirigmang sinanay niya, puno ng pagninilay ang kanyang mga mata. Lumayo siya at tahimik na nagdasal, sana'y makaligtas kayong lahat ngayong araw. Nakatuon din ang atensyon ng mga mandirigma sa laban sa labas, bawat isa may sariling iniisip. Sa arena sa ibaba, habang patuloy ang pagpatayan, si Madam Sisha ay nanginginig sa takot, sumisigaw, sandali. Magtipon kayo dito, dahil siya ang nagpasimula ng lahat ng ito, agad siyang nilapitan ng lalaking blonde at walang awang pinatay siya. Galit siyang sumigaw, tumigil ka. Sino ang dapat sisihin sa lahat ng ito? Kasunod nito, lumapit ang isang lalaking may pulang buhok at sinaksak ang blonde mula sa likod, mamatay ka. Sobrang sakit ang naramdaman ng blonde at hindi makapaniwalang nasaksak siya mula sa likod. Umiiyak siya sa sakit at sa huling lakas niya ay bumaliktad siya at sinaksak sa leeg ang lalaking pulang buhok, na sumigaw ng matindi, Agad siyang napatay ng sariling kapamilya, at bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig habang walang magawa kundi sumigaw, Isa pang miyembro ng pamilya ang napaslang. Samukha siya ng dugo habang nanlalaki ang mga mata. Ang mga huling natitirang miyembro ng pamilya ay pinapatay ang isa't isa, at ang kanilang desperadong hiyawan ay umalingaungaw sa buong arena. Nakakalat sa lupa ang mga bangkay, at tanging 2 o 3 na lang ang natitirang buhay. Si Stina, nakaupo sa mataas na upuan, ay nanginginig habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari.
Nakabukas ang kanyang mga mata sa takot habang iniisip, sinabi ni Ama na hahanap siya ng paraan upang mawala ang sakit at kahihiyan ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama at nag-isip, Ama, ito ba ang ibig mong sabihin? Ngunit walang reaksyon ng kanyang ama, nakatingin lamang ng malamig at walang damdamin sa arena sa ibaba. Samantala, ang Romanong emperador ay lubhang nasisiyahan, tumatawa at nagsasabi, Haha! Maliban sa dalawang may espada, ang iba ay mga noble na hindi pa kailanman humawak ng espada sa buong buhay nila, kaya't natural lang na napakahina nila. Isang kakaibang anyo ng libangan nito. Ang kapitan ng bantay ng hari, na nakikitang natutuwa ang emperador, ay nakahinga ng maluwag at sumagot, Kagalakan ko rin pong makita kayong nasisiyahan, kamahalan. Tumango ang emperador sa pagsang-ayon, napakalikhaing plano ito. Mahusay, kung bawat laban ay ganito. Tumingin siya sa mga naroon sa piging at sinabi, Simula ngayon, kailangan nating panuorin ito ng mas madalas. Ang mga nakarinig nito ay namangha at natakot. Ang lalaking blonde ay nanginginig habang iniisip, ano ang sinabi niya? Huwag mong sabihing gagamitin niya ang buong pamilyang noble at ipapapatay sa isa't isa para sa kasiyahan ng mga karaniwang tao. Mangyayari ba ito ng mas madalas? Ang babaeng may matayog na buhok ay nababahala rin, nakakatakot, hindi ba biro ito? Siya lang ba ang matitira sa huli? Nakita ng emperador ang reaksyon ng lahat at ngumisi, mukhang lahat kayo ay namumutla. Bakit ganoon? Hindi ba't nakakaaliw ang laban? Tanong ng emperador. Ang dalawang tao na may lihim na pag-aalinlangan sa kanya ay nagulat at mabilis na sumagot, Hindi, kamahalan, nakatutok lang talaga kami sa panunood. Ngumiti ang emperador ng masaya at sinabing, lahat ay dapat makaramdam ng kaunting takot, kahit gaano pa kapayapa ang mga bagay-bagay. Tama ba ako? Kahit takot na takot sa loob, tumango pa rin sila at sumagot, Oo, kamahalan. Nagpatuloy ang emperador sa panunood ng laban at sinabi, Gaya ng inaasahan ko, lahat kayo ay pareho ng iniisip ko. Tiningnan siya ng lalaking blonde na may halong galit at takot, iniisip, ano na naman ang iniisip mo ngayon? Samantala, ang babae ay nagtanong sa sarili, ano na ang gagawin niya sa susunod? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Si Kapitan Reyes ay matamang nagmasid sa mga nagpatayan sa ibaba at inisip, hindi masama ang kapaligiran dito. Sa arena, dalawa na lang ang natirang lalaki na may hawak na espada, matapos patayin ang kanilang mga kapamilya. Pareho silang hingal na hingal, may hawak na kutsilyo ang isa, nakatitig sa kanyang kalaban at iniisip, isang tao na lang, kapag napatay ko siya, malaya na ako. Ang isa pang lalaki, na mas malubha ang mga sugat at duguan ang magkabilang braso, ay nag-alinlangan at inisip, sobrang dami ng dugong nawala, nahihilo na ako. Hindi, mag-focus ka, isa kang mandirigma. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang sarili at tinignan ang kalaban na may matibay na paninindigan at nanlilisik na mga mata. Iniisip, akala mo natatakot ako sa sakit? Sa mga manunood, masigabong cheer ang maririnig. Sa sandaling yun, sabay na itinaas ng dalawang lalaki ang kanilang mga kutsilyo at sumugod sa isa't isa, sumisigaw ng Nagpalitan sila ng matitinding hampas, bawat isa'y desperadong gustong patayin ang isa para makaligtas. Ang payat na lalaki ay nasaksak, nanginginig ang kamay at nahulog ang kutsilyo sa lupa. Napasigaw siya sa sakit, Nakadilat ang mga mata niya, hindi makapaniwala sa nangyari, hindi makapaniwalang matatalo siya ng ganito. Muling sinapak siya ng mas matabang lalaki sa mukha, dahilan upang mapaiyak siya sa sakit, AGH. Hindi pa rin natapos ang lalaki, hinawakan siya sa leeg at walang awang pinagsusuntok sa mukha, sumisigaw ng, mamatay ka. Sabi ko mamatay ka. Sa kabila ng pagkatuliro, ang payat na lalaki ay nagtaas ng mga kamay para takpan ang kanyang mukha at mabawasan ang sakit. Habang nagpupumilit silang magpalitan ng suntok, hindi sinasadyang natapakan nila ang mukha ng isang patay na tao at pareho silang nawala ng balanse, bumagsak sa lupa at sumisigaw, Sinamantala ng payat na lalaki ang pagkakamali ng kalaban, kinagat niya ng mariin ang braso nito na nakachoke sa kanya, dahilan para mapahiyaw ang lalaki, Ang mga manunood ay patuloy na nagpapalakpak at sumisigaw habang itinuturo ang mga ito pababa at sinasabing, ano ba yan? Ganyan ba talaga ang isang commander? Yan ba talaga ang isang opisyal? Nagmamalinis pero tumatakbo lang naman.
Ang iba ay nagtuturo at nagtatawanan, umiiyak ba yan? Tama ka, umiiyak nga siya. Haha, pagkatapos ng matinding pagkagat sa braso, itinulak palayo ng mas matabang lalaki ang payat na lalaki, at bumagsak ito sa lupa. Nakaupo siya doon, kaawa-awang pinupunasan ang kanyang mga luha. Bigla siyang nakaisip ng kung ano, at ang kanyang mga mata ay napuno ng katusuhan at kalkuladong mga plano. Pagkatapos, kumuha ng buhangin ang payat na lalaki at ibinato ito sa mukha ng mas matabang lalaki, dahilan upang ito'y mapahiyaw sa sakit. Hoy, Dayan! Bakit mo binato ang buhangin sa mukha ko? Habang nasasaktan ang lalaki sa buhangin sa kanyang mga mata, agad na bumangon ang payat na lalaki at sinaksak ang matabang lalaki sa dibdib gamit ang kutsilyo. Ang matabang lalaki, na biglang nasaksak, ay nagalit ng husto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit at nagngangalit ang mga ngipin, sabay sabing, "Aray!" Sa buong lakas niya, itinulak niya ang payat na lalaki pabagsak sa lupa habang nakabaon pa rin ang kutsilyo sa kanyang katawan. Nanlalambot ang buong katawan niya sa sakit, subalit mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kutsilyo, nanginginig ang buong katawan habang sinasabi, sa wakas, nagawa niyang bunutin ang kutsilyo mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ito ng mataas at saka mariing sinaksak ito sa dibdib ng kalaban, dahilan upang magkalat ang dugo at sumigaw ang lalaki sa matinding sakit. Nakahiga siya sa lupa, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwalang siya ang natalo. Sa wakas, pumikit siya, huminto sa paghinga, at namatay. Ang matabang lalaki, na napagtantong siya na lang ang natirang buhay, ay tuwang-tuwa. Tumayo siya, itinaas ang mga kamay, at nagdiwang. Ang mga manunood ay labis ding nasabik at walang humpay na pumalakpak at nagbulungan. Ang emperador ay tuwang-tuwa rin at tumayo mula sa kanyang upuan habang tumatawa ng malakas. Haha! Narito na ang huling natira. Sumigaw siya, narinig ko na ang mga patakaran ng malinaw, palayain siya at alisin ang lahat ng kanyang mga obligasyon. Tumingin si Kapitan Reyes sa emperador at agad na sumagot, tulad ng inyong utos, kamahalan. Tumayo siya at inutusan ng mga sundalo, buksan ang gate, malaya na siya mula ngayon. Sa ibaba, dahan-daang bumukas ang gate, at ang lalaki, sugatan at hirap, ay nagsimulang maglakad patungo sa city gate. Tinitigan siya ng isang gwardya at sinabing, "Sige, malaya ka na ngayon." Ang katawan ng lalaki ay puno ng sugat at hinang-hina habang sinasabi, "Ganoon lang ba? 3 beses na akong nasaksak at 2 beses na nilaslas, ngunit wala pa ring pakialam ang gwardya." Ang gwardya ay sumimangot at sinabing, "Ang mga manggagamot sa arena ay para lang sa mga sugatang gladiador. Sana naging mas maingat ka, karaniwang tao." Nagngit-ngit ang lalaki nang tawagin siyang karaniwang tao ngunit wala siyang magawa. Taimtim na tinanggap niya ang kanyang kapalaran, at biglang napasigaw ng AGH. Sabay dura ng dugo at sinabing, kaya pala. Pinlano niyo na pala ito mula sa simula, mga bastos kayo. Mga salot at bulok ang mga tao dito. Sa sobrang galit, hindi na niya inalintana ang emperador at tuloy-tuloy na nagmura. Pagkatapos, pilit niyang kinaladkad ang kanyang sugatang katawan at pinakalma ang sarili, Oo, malaya na ako ngayon, tama ba? Sa bawat hakbang na ginawa niya, patuloy ang pag-agos ng dugo, ngunit patuloy siyang tumatawa, haha. Ha. Pagkatawid niya sa city gate, tuluyan siyang bumagsak sa lupa, nawalan ng dugo, at namatay sa mismong lugar. Sa loob ng arena, patuloy ang masigabong palakpakan ng mga manonood. Muling bumukas ang pinto, at umupo ang gwardya ng gate upang suriin, pagkatapos ay tumayo siya at nagforma ng X sa kanyang mga braso bilang hudyat na ang lalaki ay patay na. Nakita ito ng matandang emperador, tumawa at sinabing, "Oh, hindi. Bagong naging karaniwang tao lang siya, pero patay na agad." "Sayang," sagot ni Kapitan Reyes. Dahil namatay siya pagkatapos ng laban, itinuturing itong normal na kamatayan. Ang tanging problema, masyado siyang maagang namatay. Iyan ang kanyang kapalaran. Nang marinig ito ng emperador, tumawa siya ng malakas, "Haha, tama ka, isang ordinaryong kamatayan mula sa labis na pagdudugo." Si Abydos na nakatayo sa loob, na nanunood ng lahat ng nangyayari, ay galit na galit. Hinapit ang mga ngipin at sinabi, "Saan kaya galing ang kasamaan ng mga bastos na yun?" Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mga gladiador. "Ngayon, wala tayong panahon para magluksa sa kanilang trahedya. Ngayon, ang inyong turno na.
Sumagot ang mga gladiador ng sabay-sabay, "Oo, sir." Lahat ay nagseryoso at nagtuon ng pansin. Nagpatuloy si Abydos, "Ngayong araw ang huling araw ng malupit na kompetisyong ito. Kailangan ninyong makaligtas sa 2 labanan pa. Sa ikatlong araw, wala nang impormasyon ang ibibigay hanggang sa pumasok kayo sa arena. Ngunit may ilang bagay pa akong maaaring i-predict. Pakinggan ninyo ito ng mabuti, ang susi sa laban na ito ay atake." Nagulat ang lahat nang marinig ito. Si Shua ay nakatingin sa kanya, si Speos ay malalim ang iniisip, si Daces ay muling nagtanong, "Atake?" Si Narcissus naman ay tahimik na nag-isip nang hindi sumasagot. Tumingin si Abydos sa kanyang mga gladiador at nagsalita, "Pakinggan ninyo, ang susi sa laban na ito ay atake." Nagulat ulit ang lahat sa narinig. Si Shua at Speos ay tumitig sa kanya habang si Daces ay nagtanong, "Atake?" Sumagot agad si Abydos, "Oo, atake. Palagi kayong nagtatanggol sa nakaraang 2 araw, gumawa kayo ng defensive formation at naghanap ng ligtas na lugar. Kailangan ninyong magtanggol laban sa mga hayop at ang Ironclad Army. Ngayon, isipin ninyo mula sa pananaw ng mga manonood." Agad na sumagot si Narcissus, nabuboring na sila sa ganitong uri ng laban. Tumango si Abydos at nagsabi, "Tama. Kung ito ay isang tunay na digmaan, hindi mahalaga kung nababato ang mga tao. Ngunit ito ay isang libangan, kailangan nilang maging interesado. Kaya sigurado akong bibigyan nila ang panig ng mga Greek ng bagong hamon, at malamang ay magiging isang opensa." Tahimik na sinabi ni Shua, "Kaya't mas marami sa mga kalaban ang nakaligtas kahapon." Tumango si Abydos at nakapagtangkang tumawid ang mga braso, "Oo, pabor sa mga Greek ang ganitong sitwasyon dahil hindi magiging masaya kung 2,000 Greek laban sa 2,000 Persian." Nagbigay tanong si Daces, "Halos pantay lang tayo sa bilang ng kalaban, hindi ba't magiging patas ang laban?" Sumagot si Abydos, "Hindi ko iniisip na magiging maawa sila." Ipinaliwanag niya, "Yan lang ang lahat ng impormasyon na mayroon tayo. Baka pareho tayo sa bilang ng kalaban, pero malamang magiging favorable sa kalaban ang laban na ito. Dalawa ang paraan para maging disadvantageous sa atin. Una, ang mga depensibong pader." Pinagpatuloy ni Abydos. "Madaling sabihin, bibigyan ang mga Persian ng mga pader na magpapalakas sa depensa nila. Pero dahil wala pang fortification sa lugar ng laban, hindi ito magiging problema. Ang tunay na issue ay ang pangalawang paraan." Tumigil saglit si Abydos at nagsabi, "Baka bibigyan ng kalaban ng iba't ibang uri ng armas. May mga espada, sibat, at kalasag tayo, pero paano kung may mga archer sila? Paano kung may mga kabayo sila? Paano kung may mga catapult sila?" Bumagsak ang katahimikan sa mga gladiador habang iniisip ito. Nagpatuloy si Abydos, "Oo, malamang na maramdaman nyo na mamamatay na kayo at malalampasan na ang inyong mga limitasyon. Ngunit habang nararamdaman ninyo yun, mas magiging kalmado kayo. 3 beses na kayong nakaligtas, kaya imbis na matakot sa kanila, sila ang matatakot sa inyo." Habang pinapakinggan nila ito, unti-unting tumaas ang diwa ng mga gladiador. Ang kanilang determinasyon na manalo ay mas tumibay, at sabay-sabay nilang isinigaw para sa tagumpay. "Magaling," patuloy ni Abydos, "pero may isa pang bagay na gusto kong linawin sa inyo. Ang kondisyon ng tagumpay ng kalaban ay ang pagkamatay ni Haring Leonidas," sabi ni Abydos, "dahil kung lilipulin natin ang buong kalaban, masyadong matagal ito." Nag-isip si Narcissus ng malalim nang marinig ito, ang pagkamatay ni Haring Leonidas. Si Shua ay tahimik na tumugon, "Inaasahan ko na." Nagpatuloy si Abydos sa pagbigay ng mga instruksyon sa mga sundalo, "May 3 taktika na maaari ninyong gamitin. Una, si Narcissus ay mananatili sa likod at lahat kayo ay magtatanggol sa kanya, ngunit magkocommand siya ng maliit na grupo upang lipulin ang mga reinforcements ng kalaban. Si Shua ay mangguna sa harap. Ang kalamangan ng estratehiyang ito ay ang ganap na kaligtasan ni Narcissus at ang matatag na operasyon ng formation. Gayunpaman, hindi natin magagamit ang lakas ni Narcissus at ang kanyang hindi mahusay na kasanayan sa komunikasyon ay magpapahirap sa kanya upang gampanan ang tungkulin ng isang commander." Nakinig si Narcissus sa mga puna ni Abydos, ngunit hindi siya nagalit. Tahimik siyang nag-isip, "Tama siya. Bagaman tiwala ako sa pamumuno sa hukbo, hindi ko kayang magbigay ng malinaw na tugon sa mga sitwasyon sa labanan dahil sa kahirapan ko sa wika.
Nagpatuloy si Abydos, pangalawa, si Narcissus ang manggaguna at si Shua ang hahawak sa mga pangunahing unit. Ang kalamangan dito ay si Shua ay Romano at may mahusay na kakayahan sa komunikasyon, at marami na siyang karanasan sa pamumuno ng isang malaking hukbo. Si Narcissus naman ang magiging vanguard. Ang disbentaha ay si Narcissus o Haring Leonidas ay maaaring mapahamak mula sa simula, at magiging mabilis ang pagtatapos ng laban kumpara sa unang estratehiya. Si Shua, isang malakas na gladiador, ay may iwan sa likod, isang malaking pagkawala kung hindi niya maipakita ang kanyang kakayahan. Si Shua ay nag-isip, ang paglalagay kay Narcissus sa harap ay sobrang delikado, hindi lang para sa kanya kundi para sa lahat. Pareho ang mga unang estratehiya na may desbentaha, kaya't nagpatuloy si Abydos. Pangatlo, hahatiin natin ang ating hukbo sa dalawa, isa para kay Narcissus at isa para kay Shua. Bawat isa ay manggaguna sa kanilang sariling bahagi. Ang kalamangan ng estratehiyang ito ay magagamit natin ang buong lakas natin. Ang disbentaha ay magiging hati na ang mga tropa mula pa sa simula ng laban, kaya't maaaring hindi sila makarespond agad sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa gitna ng labanan at magiging mas mahirap para sa lahat. Si Haring Leonidas o si Narcissus ay maaaring mapahamak, ibig sabihin, wala kayong backup na plano. Nagpatuloy si Abydos, kung ako sa inyo, magtuon na lang kayo sa isang mabilis na tagumpay bago pa dumating ang anumang hindi inaasahang sitwasyon.